Okay, last. Dagdagan natin yung sample problem number 1 natin kanina. Yung kanina, nataon na nag-assume tayo na steel will yield. Kaya lang, nung napunta tayo sa nag-check FS tayo, napatunayan natin na nag-yield nga yung bakal. So, ganito naman ang gawin nating twist. Kunwari, in-assume naman natin, hindi nag-yield yung bakal. So, burahin muna natin to. So, hindi muna nag-yield yung bakal natin. So, ito rin pala. Ang assumption natin, assume steel will not yield. So, ganun pa rin. Summation force horizontal is equal to 0. Ang purpose itong video na to ay since may chance na i-assume mo na mag-yield yung bakal, may chance din na hindi mag-yield yung i-assume mo na hindi mo na-yield yung bakal. So, depende ko paano yung pagkakaturo sa'yo o paano yung trip mo. So, solve natin ang pareho. So, 0.85 F prime C natin is 21 multiplied by A natin multiplied by 350, the base, equals AS natin kanina ay 980 pi. 980 pi 980 pi. Ngayon, kanina sa inassume natin na steel will yield, yung Fy natin ay 415. Ngayon, sa problem natin na to, ang assumption natin, hindi mag-yield yung bakal. So, ibig sabihin, yung Fy natin, hindi natin pwedeng gamitin. So, ito ay magiging Fs lang. So, yung Fs natin, multiplied by Fs. Kaya lang may kailangan tayong alalahanin sa equation. Si Fs natin ay equal sa 600 D minus C over C. So, kapag itong Fs na to, in-input natin doon, ang magiging unknown value lang natin ay si C. Kasi si D ay given 620. So, unknown si C. Kaya lang, pag naging unknown si C, meron pa tayong A dito. Di ba si A naman, A is equal to beta 1 C. So, masosolve natin, since meron naman tayong beta factor na 0.85, masosolve na natin ngayon si value ng C. So, ipalit natin 0.85 multiplied by F prime C natin na 21 multiplied by beta 1C. So, 0.85C yung A natin multiplied by 350 equals 980 pi. 980 pi multiplied by 600 multiplied by 620 minus C over C. So, masasolve natin si C ay equal sa 0.85 times 21 times 0.85C times 350 equals 980 pi times 600 multiplied by 620 minus C over C. Si C natin may lilitaw na value na 321.98 millimeters. Si A naman natin ay equal sa 273.68 millimeters. Ngayon, ito ay galing pa lang din sa assumption na hindi mag-yield yung bakal. So, kailangan natin patunayan. Check Fs din tayo. Fs is equal to 600 multiplied by 620 minus 321.98 multiplied by divided by 321.98. Yung Fs natin ay equal sa
620 minus 321.98 over 321.98. Ang lilitaw na value natin ay 555.35 megapascal. At madidiscover natin ngayon na ito ay greater than Fy pa rin. So, ibig sabihin, kahit mabago yung C natin, yung Fs natin, mag-yield pa rin kasi greater than Fy. So, ibig sabihin nun, class, mali yung assumption, wrong assumption. Ibig sabihin yan, kung wrong assumption, recompute tayo, class. Recompute. So, recompute. Paano na pag ni-recompute? Pag nag-recompute ka, since napatunayan natin na mag-yield yung bakal, babalik ka doon sa nauna nating solution, which is ito yun, class. Ito naman yung gagawin mo. Still will yield na. So, babalik ka rito, then babalik ka sa solution na to. Tapos, after mo dyan, ito naman. Ngayon na, balik ka doon sa original na solution. Yun, yung problem na to, nataon, nag-yield nga kasi yung kanina. So, tama yung basic assumption natin. Which is yung common assumption, mag-yield yung bakal. So, ang pinakita ko lang talaga dito, what if lang, masyado malikot isip mo, ang ginawa mo naman, hindi mag-yield yung bakal. So, ganito yung magiging solution niya. Kapag nag-wrong assumption ka, since yung Fs mo ay greater than Fy, recompute ka na. Ang common mistake ng estudyante dito, ipipilit pa rin na yung C tsaka yung A na to ay gagamitin. So, mali na nga yung assumption mo kasi ito yung sagot, ito yung C tsaka A sa maling assumption na hindi mag-yield yung bakal. So, wrong assumption, ibig sabihin, mali rin yung answer na ibinigay sa atin. So, makikita mo rin dito, from 321.98, ang tama lang na C talaga ay 240.60. So, from A na 273.68, ang tama lang na A ay 204.5115. So, masyadong malayo. Kaya, kapag mali yung assumption, lahat ng nauna na lahat ng lumabas sa sagot na galing sa maling assumption, automatic, mali rin. So, makikita mo rin dito, bagamat may nakompute ka ng Fs na parehas nag-yield sa unang problem. So, dito rin, nag-yield din yan. Kaya lang magkaiba. From 946.1232 na tama, naging 555.35. So, may isa pang tanong. Sir, pwede ba mangyari na nung nag-wrong assumption ako, nag-yield yung bakal? Tapos, nung yung isa naman, pinuntahan ko, nag-does not yield naman yung bakal. Possible ba mangyari yun? Hindi, class. Kapag dito ay nag-yield na, automatic dun sa isa, mag-yield na rin yun. Magtutugma yung dalawang solution. Hindi pwede magkontrahan yung dalawang assumption natin. Yun lang.